So yun guys, good afternoon, J Motors TV here. Nandito tayo ngayon sa showroom ng MB Agusta. So ulanin na tayo, patay tayo na ito, no? So pasok tayo, tingnan natin kung ano mga unit meron dito. Alright? Alright guys, good afternoon, no? J Motors TV here. Nandito tayo sa MB Agusta, Caloocan. So dumayo tayo, no, from Cavite to Caloocan para lang ma-meet natin si Sir Gian, ang manager, ano ko dito, sir? Marketing manager ng MB Agusta Philippines, no? So nandito tayo ngayon sa showroom nila. Pe-present niya sa atin yung ilan sa mga unit nila rito, ano specification, magkano ang halaga. Alright, dumayo pa talaga tayo rito. Actually, kinontrata na natin to si Sir sa Makina Moto Show. Napupunta tayo rito. Yun nga lang, medyo alam niyo naman, malayo yung Dasmariñas, Cavite rito. Ngayon lang tayo nakapunta. Alright, let's go! Yun, hello sa vlog niya, no? Salamat sa pagbisita dito. Malayo pa pala yung pinanggalingan nila sa Cavite pa. So, yun, welcome sa MB Agusta Philippines. So, una sa lahat, makikita nyo yung MB Agusta Philippines sa Caloocan. So, located kami along 8th Street, corner 11th Avenue, East Grace Park, Caloocan City. So, bukas yung showroom from Monday to Saturday, 8 AM until 5 PM. Yun, so bibigyan ka namin ng ng konting tour sa mga motorsiklo na meron tayo. Okay, sir. So, sige, unahin na natin to, yung mga top of the line natin. So, yung mga 1000cc ng MB Agusta. So, makikita nyo dito, yung isa sa mga limited edition na 1000cc, kung tawagin yung Rush. Bale, kung mapapansin nyo, sa gulong na to, may numero. Yan, so 300 yung ginawa niyan sa buong mundo. Tapos itong unit na to specifically pang 248 siya. Okay. So 300 unit. Yes, 300 yung nandito sa atin 248. Okay. Bale yung Rush na dumating sa atin, meron tayong 3 unit. Ito yung isa. So 248 yung number niya. Okay. Kung curious kayo kung ano presyo niya, 2.6 million siya. 2.6 million. Alright. Yan, tapos yung iba namang 1,000, ito yung actually, kumbaga, yung base bike na ito, mga limited edition, no? Ito yung Brutale 1000 RR. So, ito, 2.2 million, naka full all-in electronic suspension,
Tapos makikita nyo puro carbon components na yan. Carbon Lodi. Ito medyo malakas to, hindi namin in-encourage na pang beginner itong bike na to. 208 horsepower, tapos na quick shifter, naka auto blip. Yung segunda nito kaya niya mag 200 plus na yung takbo. Segunda pa lang yan. Segunda pa lang yun. So, medyo malakas talaga siya. Chubra. Yes. Tapos yung isang variant naman nito, itong RS. So kung nagtataka kayo, ano pinagkaiba nila, no? Unang-una yung suspension. Oo, naka-Collins yung isa eh. Oo, ito hindi ito naka-Collins. Naka-Marzocchi lang to. Na manual adjustment. Tapos, mapapansin nyo rin, mas mataas yung handlebar nito. Yan. So medyo upright ka dyan. Tapos wala rin siya masyadong carbon components. Plastic lang siya na ano. Ito kasi naka-carbon eh. So, Tsaka yung isa sir, naka-carbon din yan eh, no? kumbaga yan, mga pamalakasan. Oo. Tapos ito, mas makapal yung sipan niya. Itong RS, ginawa to specifically pang ano talaga, comfort. So, kung gusto mo pa rin yung power ng 1,000, pero gusto mo komportable ka, ito yun, yung bike na yun. Alright. Tapos, sige, bago natin makalimutan, punta natin sa limited edition. Makalimutan ko eh. Yan, ito yung isa pang limited edition na Brutale 1000. Nürburgring kung tawagin. Kung familiar kayo dun sa racetrack sa Germany, yan, pinangalan siya dun. Sa partnership sila. Nürburgring. Yan. Ito, 150 lang ginawa sa buong mundo. 150. 150. Pangilan yan sa atin, sir? Itong bike na to, 008. Pangwalo. Pangwal siya. Pangwalo. Tapos may isa pang variant nito, although kinuha na ng may-ari, yun naman, pangalawa. So, mas medyo... Parang mas una tayong sinuplayan dito, ano? Ito, ano parang, bali, dalawang unit lang ang dumating na Okay. Tapos, punta tayo sa mga sports bike range natin. Ito kasi bihira na papansin ng mga tao. Kasi usually, ang alam ng tao sa MV Agusta, yung mga naked bikes eh. Yung dragster, brutale, yan. So, ito yung mga sports bike natin. Specifically, ito, yung F3RR. Kaka-launch lang natin ito. Ito, bago-bago to. So, nireveal natin to nung makina event. Salamat sa lahat ng pumunta. Yan, kung mapapansin nyo, updated na yung design na to. May winglet na carbon. Tapos itong bike na to, meron siyang race kit. Ito rin yung pinakaunang MV Agusta na merong Akrapovic na exhaust. Kung makikita nyo dito yan. Yan, naka-Akrapovic na siya. Kasama yan pag binili nyo. Grabe, yan pa lang, magkano na halaga niya? Oo. Ito, yung bike na to nasa 1.750. 1.7 million. Grabe. O nga pala, nakalimutan ko. Yung kanina, yung presyo nun is 3 million. Yung limited edition, sir? Okay. Yan. So continuation tayo sa sports bike range ng MV Agusta. So kanina, pinakita natin yung F3RR, yung pinakabagong sports bike ng MV Agusta. Ito naman yung medyo budget friendly. So kung tawagin natin to is yung F3 Rosso. Ito yung base model. Ito 1.2 million. Tapos kung nag-iisip kayo kung ano yung pinagkaiba nito sa F3RR, basically fairings. So papansin nyo, wala siyang winglet. So very simple lang yung form. Tapos wala rin siyang race kit na kasama. Hindi ka tulad ng F3RR. Hindi siya Akrapovic. Sa tambucho. Tapos punta tayo dito. Dito maraming nagaganda dito sa mga bikes na to. Super Veloce kung tawagin. Ito feature natin, especially itong dilaw. Ito kasi yung pinakabagong kulay nila. Yung yellow. Ito yung actually medyo pinagyayabang namin itong bike na to kasi nanalo na itong bike na to ng maraming design awards sa ibang bansa. Kasi yun nga, nabungkod tang yung itsura niya. Kung tawagin siya, Neo Retro Cafe Racer. Kasi parang pinagsalin yung modern tsaka yung vintage. Parang ano nga yan, sir eh. Napanood ko nga sa YouTube. May parang vintage siya na pangarera talaga. So, ganun siya pinuposisyon. Mukha siyang retro na super sport. 145 horsepower. Tapos, yun, triple exhaust, quick shifter, auto blip. Tapos, naka-TFT display na rin. Ilan cc yan, sir? 800cc. 800cc. Sir, yung mga big bike ba, ano ba yan? FI ba yan? Lahat yan, FI. FI, okay. Okay. Lahat FI. Tapos, kung nagtataka yun ang presyo nito, ang Super Veloce is 1.550.
kahit anong kulay. 1.5. Grabe. Alright. Tapos punta tayo sa mga, ito naman yung mga, okay. So, ito naman yung mga naked bikes ni MV Agusta. 800cc rin to, karamihan. Tapos, ito, specifically ito yung Brutale RR. So, ito yung top of the line sa Brutale 800 range. Ito, bali dalawang variant siya. So, meron tayong SES kung tawagin, meron din siyang non-SES. Itong non-SES, 1.1 million. So, papansin nyo yan, medyo upright, naka-riser, TFT display, tapos naka 6-axis IMU. Pag lumiko ka niyan, may cornering light siya, so sumusunod yung ilaw at saka pumunta. Sir, anong ibig sabihin ng ano? Ano yan? SCS. SCS. SCS, ang ibig sabihin nun, Smart Clutch System. Ah, okay. So, lahat nagtataka ng ano yun, para ka nagdadrive ng semi-automatic na motor pag meron ka ganun. Ah, okay, okay. Yan, papakita natin yung SCS variant susunod. Yan. So, mapapansin nyo, yan, yung nakalagay sa clutch case niya, SCS. Tapos, ang isa pang distinction ng SCS, meron siyang extra pedal sa brakes. So, para siyang handbrake. Oo. Yan. So, yun, ang SCS, in general, hindi mo na kailangan masyado gumamit ng clutch lever. So, pwede mo i-engage yung gear, diretso aapakan mo lang. Kahit hindi ka na nagka-clutch. Oo, kahit hindi mo na nagka-clutch. Tapos, kapag aalis ka na rin, hindi mo na kailangan timplahin. So, yun yan, parang semi-automatic, gas ka lang. Okay, okay. Intindihan ko na. Yun. Tapos, si SCS din, ang ginagawa niyan, bawa kahit nasang anong gear ka ba? Sabihin natin, 5th gear. 5th gear. Tapos magpo-full stop ka, okay lang yan, kahit mag-full stop ka. Hindi siya yung, oo, tama. Pero, pag ibababa mo yung gear, dun mo na kailangan gumamit ng clutch lever. Sir, magkaiba ba yun sa tinatawag na quick shifter? Iba pa yung quick shifter. Wow, Ang quick okay. shifter naman, ginagamit yan kapag running ka na. So, dati, yung mga walang quick shifter na bike, kailangan ko mag-flip sa clutch lever para pumasok yung gear. Si quick shifter, meron ng material dun sa mismong shifting rod na nakakonekta sa ECU. Ang ginagawa nun, once na nag-shift ka, huwag ka magpapatay ng throttle. Okay. So, diretso lang, tapos once na in-engage mo yung gear, magka-cut ng power na ubilis. Okay. Pumasok yung gear. Oo, tama, tama. Iba pala yun. Yes, iba pa yun. Tapos iba pa si auto brake. Oo. Si auto brake naman, para siyang quick shifter, pero pag nagbabawas ka naman ng gear. Ayun guys, no? Buti, may natututunan tayo kay sir kasi talagang pagdating sa big bike, medyo nalilito tayo. Yes, so hindi mo na kailangan mag-ref match. Hindi ba, alam mo yun, yung ref matching. Oo. So pag naka-auto brake ka, diretso baba ka na ng bawas. Okay. Tapos, yun din, isang distinct feature din ni MV Agusta sa lahat ng motor, naka-counter-rotating crankshaft siya. So yung ikot ng crankshaft niyan, pabaliktad. Ay, hindi siya pa katulad nung, pabaliktad siya. Ang ginagawa nun, mas gumagaan yung bike. So may something sa physics yun. YouTube yan actually. Okay, medyo komplikado yung physics sa likod nun eh. Okay, pero sige. hindi ginagamit sa mga MotoGP bikes. Okay. Yan, so ito yung Brutale RR. Tapos punta naman tayo sa isa pang naked bike natin, yung Dragster. Ito yung Dragster Rosso. So ito yung base model. It comes with a single color lang, red na matte. Matte red. Tapos very basic lang to. Naka-TFT na siya. Although ito wala siya cornering lights, pero naka 6-axis IMU na siya. Yun. Tapos quick shifter, auto brake. Grabe pag tinignan mo siya sa screen, parang ang laki niya, pero pag tinignan mo sa personal, maliit lang siya. Okay. Yun, tapos marami rin na lilito. Ano ba pinagkaiba ng Dragster 800 sa Brutale 800? Mainly itsura. So si Dragster, ganito yung puwet, malapad. Ganyan yung taillight niya. Si Brutale kanina, doon, pointed. Okay. Yan ang difference. Basically, magkano lagan niyan, sir? ito, 1.2. 1.2. 1.2. Okay. So, yun. Tapos, yun,
punta tayo sa sport touring natin. Sige, Bago sports natin touring. tapusin yung tour. So ito yung sport touring kaya MV Agusta. Yung Turismo Veloce. So hindi siya talaga adventure bike. Bakit? Kasi yung gulong 17s tapos naka-road cars. Tsaka sir, parang hindi siya malaki, no? Oo. Hindi katulad ng ibang mga touring bike na ang lalaki talaga. Oo. Ito hindi siya bulky. Oo. Tapos, basic lang naman yung nito, yung electronic. So, naka-heated grips. Tapos, naka-electronic yung front suspension. Tapos, adjustable yung rear. Ito, naka-SCS na rin to. Ito, standard SCS yan. Ang galing, oh. Kitang-kita mo yung ano. Yes. Ito yung presyo nito, 1.270 kasama na yung mga panniers. 1.2 kasama na yung mga... Oo nga, no? Alright. Yun, tapos to wrap up yung yung vlog, syempre punta natin yung pinakasikat na Alright. motor dito, yung collection Tara, natin. sige sir. Yan, so ito yung Claudio S4. Ito yung nakikita natin sa mga vlog ni sir eh. Ito, sikat na. Yung mga pampinali. Pag pinali ito pala. Alright. Yan, ito yung Claudio F4. So, nag-iisa lang ito sa Pilipinas. 100 lang yung ginawa nito sa buong mundo. Yung number nito specifically 021 out of 100. Yan, tapos full, halos almost lahat ng components niya carbon. Grabe, no? Like yung mounts niya carbon yan. Grabe, parang pag ikaw ang bumili niya, di-display ko na lang. Actually, yung owner na to, di talaga nagmumoto. Collector lang. Collector lang. Grabe, no? Ang Ito dami. yung bike na to, specifically hindi ka activated. Hindi ka pinaka-under. Oo. Pang-display lang. Talagang for display lang, no? Okay, full carbon. Yan. Tapos sir, ano to, di ba? Ano yun? Meron kang nabanggit na ano kung bakit siya mahal eh. Meron siyang gold bang kasama? Ay, yung badge niya dito, ito, yan. Gawa yan sa 18 karat gold. Ayun guys, 18 karat gold yan. Yan, alright. Grabe, no? Okay. So, ayun. Yan, inibita ko kayo lahat. Pumunta kayo dito sa MV Agusta. Appreciate nyo yung mga bikes dito kung gusto nyo makita yung actual units ni MV Agusta. So, open tayo from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Saturday. Alright. Alright. So, ayun guys, no? J Motors TV, nandito pa rin sa MV Agusta, Caloocan. Very thankful tayo, no? Kasi binigyan tayo ng pagkakataon ni Sir Gian, tsaka nung si Sir, yung isa, Gilbert. Sir Gilbert, no? Na makapag-short vlog dito, no? Dumayo pa tayo from Cavite to Caloocan. So, hindi naman tayo napahiya. Thank you very much, Sir Gian, no? So, yun, kung di pa kayo subscribe na kayo. J Motors TV lang yan sa ating YouTube at Facebook account. Huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. Alright? Okay sir, baka may shoutout ka. Shoutout mo na. Wala naman, shoutout lang sa channel niya. So sana maging successful. Supportahan niya rin. Alright. Ganun lang naman yung industriya natin. Suporta lang. Alright, salamat. Thank you very much sir. Ride safe. Ingat po, ingat po.